Isinumpang lupain ng Sitio Malimlim, isang kwento ng paglilinlang at pagbangon. Sa isang liblib na bahagi ng kabundukan, matatagpuan ang isang maliit ngunit payapang pamayanan, ang Sitio Malimlim. Napapaligiran ito ng luntiang kagubatan, matabang lupa, mga palayan at taniman na siyang bumubuhay sa mga taong naninirahan dito. Sa loob ng maraming taon, masagana ang ani sa Sitio Malimlim. Ang mga magsasaka ay hindi kailanman nagutom. Ang lupa ay tila may sariling buhay. Anumang itanim ay lumalago ng sagana. Ngunit isang araw, unti-unting nagbago ang lahat. Nagsimula ito sa ilang pananim na basta na lamang nalalanta. Noong una, hindi ito pinansin ng mga tao. Inisip nila na baka dulot lamang ito ng pabago-bagong panahon. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas dumarami ang mga halaman na namamatay. Ang dating luntiang palayan ay naging kulay dilaw at kayumanggi. Ang mga gulay sa taniman ay natutuyo bago pa man maani. Kahit anong pataba ang ilagay, kahit anong alaga ang gawin, wala pa ring epekto. Nagsimulang mangamba ang mga tao. Parang may mali na sa lupaang ito, sabi ng isa sa mga matatandang magsasaka. Baka isinumpa na tayo, bulong ng isa pa. Unti-unting kumalat ang takot sa buong sitio. Ang dating masiglang pamayanan ay napalitan ng katahimikan at pangamba. Ang mga ngiti ng mga tao ay napalitan ng pag-aalala. Nagtipon-tipon ang mga residente upang maghanap ng solusyon. May mga nagsabing subukan ang bagong uri ng pataba. May iba namang nagmungkahi na magkukay ng bagong balon para sa mas malinis na tubig. Sinubukan nilang lahat, ngunit walang nagbago. Patuloy na namamatay ang kanilang mga pananim. Dahil dito, napilitan ng ilan sa mga pamilya na lisanin ang Sitio Malimlim. Bitbit ang kaunting gamit at mabigat na puso, nagtungo sila sa lungsod upang doon maghanap ng panibagong buhay. Isa-isang nabawasan ang mga tao sa sitio, ngunit may ilan pa ring piniling manatili. Kabilang dito ang pamilya ni Mang Tasio, isang tahimik ngunit matiyagang magsasaka na buong buhay ay inialay sa lupaing iyon. Para sa kanya, ang Sitio Malimlim ay hindi lamang tirahan, ito ay tahanan. Isang araw, nagtipon muli ang mga natitirang residente. Naroon ang kapitan ng sitio, si Kapitan Checo. Mga kababayan, malungkot niyang panimula. Alam kong mahirap, pero baka panahon na para lisanin na natin ang lugar na ito. Kung magpapatuloy ito, baka magutom lamang tayo. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan na sumang-ayon, ngunit may ilan ding nag-aalinlangan. Tahimik lamang si Mang Tasio, may kung anong bumabagabag sa kanyang isip. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang pagdududa. Hanggang sa isang gabi, mahimbing ang tulog ng buong pamilya ni Mang Tasio nang bigla siyang magising. May narinig siyang mahinang ingay mula sa labas. Parang may kumakaluskos sa lupa. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang asawa at mga anak, at marahang lumabas ng bahay. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga insekto ang naririnig. Ngunit naroon pa rin ang kakaibang ingay. Sinundan niya ito. Habang papalapit siya sa kanilang taniman, napansin niya ang isang anino. Agad siyang nagtago sa likod ng isang puno. At doon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang kapitan, si Kapitan Checo. May bitbit itong mga galon at mula sa mga iyon ay binubuhos niya ang isang madilim na likido sa lupa. Hindi lamang sa lupa, kundi pati na sa mga natitirang pananim na hindi pa nalalanta. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tasio.
hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Tahimik niyang pinagmasdan ang ginagawa ng kapitan. Ang bawat patak ng likido ay tila unti-unting pumapatay sa lupa. Doon niya napagtanto ang katotohanan. Hindi sumpa ang sumira sa kanilang lupain. Ito ay gawa ng tao. At ang taong iyon ay ang mismong kapitan na dapat sana'y nagproprotekta sa kanila. Kinabukasan, agad na tinipon ni Mang Tasio ang kaniyang pamilya at ang ilan pang natitirang residente. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nakita. Sa una, hindi sila makapaniwala. Hindi maaaring gawan niyon ng kapitan, sabi ng isa. Ngunit, nang ipakita ni Mang Tasio ang mga bakas at ebidensya sa taniman, unti-unti nilang tinanggap ang katotohanan. Nagpasya silang kumilos. Nilusob nila ang bahay ng kapitan at doon sa loob, nakita ang maraming galon-galong mga kemikal. Sa una, itinanggi niya ang lahat. Ngunit, nang ilahad ang mga ebidensya at testimonya ni Mang Tasio, wala na siyang nagawa. Lumabas ang kanyang tunay na plano. Matagal na pala niyang nais ibenta ang lupain ng Sitio Malimlim sa mga mayayamang negosyante. Plano niyang patayuan ito ng isang minahan dahil mayaman ang lugar nila sa mineral. Ngunit alam niyang hindi papayag ang mga tao, kaya gumawa siya ng paraan. Sinira niya ang lupa. Pinaniwala niya ang mga tao na ito ay isang sumpa at hinintay niyang kusa silang umalis. Nagningit-ngit sa galit ang mga residente. Agad nilang isinumbong ang kapitan sa mga otoridad. Hindi nagtagal, siya ay inaresto at pinanakot sa kanyang ginawa. Unti-unting bumalik ang pag-asa sa Sitio Malimlim. Bagamat nasira ang kanilang lupa, hindi nasira ang kanilang pagkakaisa. Sa tulong ng mga natitirang residente, sinimulan nilang linisin ang lupa. Inalis ang mga chemical at naghanap ng paraan upang maibalik ang sigla ng kanyang taniman. Hindi ito madali, ngunit sa bawat araw na lumilipas, may maliliit na pagbabago. Hanggang sa isang umaga, may isang maliit na usbong na sumipol mula sa lupa. At mula doon, nagsimula muli ang buhay sa Sitio Malimlim.